Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan na Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi na mong kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ng sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang ito. Amen. Magsiupo po ang lahat at maging sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias.
Alipin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alipin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagka-alipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kalinlingan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay, kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang upang may supli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw, Poon, na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rin marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, ng malinig na liwanag. Kaya ika'y parang tolda na kamay mo ang naglaglag. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiling ulam. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin din sumisimoy, at kidlat na matatalim ang alipin tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat, malawak na karagatan. Malalakit, maliliit na isda ay di mabilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba, natatakot mga matay, kung kitin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo, sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagtutulong ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin
upang talikdan ang libong pamumuhay at damdamin makalaman. Kaya makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang paniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos ng ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kapuli sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibigay sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin at hindi ako dapat magkalat ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya ay nananalangin, nabuksan ng langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Siyempre, batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, magandang hapon. Sabi mo sa kanya, for the last time, Merry Christmas. Alapakan natin ang Panginoon. Ngayon, nagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesucristo sa ilog ng Jordan. At ngayon po, nagtatapos ang Kapaskuhan, ang panahon ng Kapaskuhan. At napakaganda pag nilayan po natin yung pagbibinyag ni Jesus.
Ang pagbibinyag po ni Jesus ay nagsisimula ng kanyang public ministry. Yung kanyang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling, pagtuturo, sa pagpaparami ng mga tinapay at sa marami pang mga kababalaghan upang ipatiwatig ang kaharian ng Diyos. Kaya, masasabi po natin na ang binyag ni Jesus ay yung nagkaroon siya ng lubusang pagkakilala na siya ay anak ng Diyos. At tayo din po, nung tayo ay bininyagan, tayo din ay nakiisa sa pagkabinyag ni Jesus. Sa pagbibinyag ni Jesus. Ano yun? Nasa pamamagitan nating binyag, meron din tayong misyon na sinisimulan. Ano yung misyon natin? Merong 3 misyon si Jesus na ating ding misyon. Ano po yun? Una, maging mapagkalingang pastol. Pakiulit po. Si Jesus ay ang mabuting pastol na umakay sa mga tao pabalik sa Panginoon. Diba ang mabuting pastol, yun yung naghahanap sa pastol na nawawala upang panumbalikin sa kawan. Diba? Dahil meron siyang malasakit. Hindi niya pinapabayaan kahit isa sa kanyang mga pastol. Kaya ito po ang ating Panginoong Jesus. Ang misyon niya ay kalingain ang bawat isang kanyang tupa. At yun din po ang ating misyon. Maging mapagkalingang pastol tayo sa isa't isa. Kalingain natin ang bawat isa. Magkaroon tayo ng pakialam. Kalingain natin mas lalo yung mga nangangailangan, yung mga nawawala sa landas, at panumbalikin sa Panginoon. Yan ang ating misyon bilang Kristiyano, bilang Katoliko, panumbalikin ang isa't isa sa Diyos na merong pagkalinga. Amen? Amen. Sabi nga, with TLC, ano TLC? Tender, loving care. Tayo mga Kristiyano ay dapat maging mapagkalingang pastol sa isa't isa. Amen? Pangalawang misyon ni Jesus na misyon din natin, maging matatag sa pananampalataya. Pakiulit po. Maging matatag sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay minarkan na sa ating puso. At iyan ay tinaglay natin, tinanggap natin mula sa Panginoon. Ang pananampalataya sa Diyos. Kaya po, kung iisipin po natin, palagi ang ating Panginoon na siyang binibigyan tayo ng pagpapala, na siyang mabuti at siyang merong kagandahang loob, ito ang magpapatibay sa atin ng ating pananampalataya. Amen? Sa pangalawang pagbasa, narinig po natin na sinabi ni San Pablo kay Tito na inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ipinaparamdam sa atin ng Panginoon na siya ay mabuti, na siya ay mapagpala sa atin upang magkaroon tayo ng lakas para maging matatag sa ating pananampalataya. Kung iisipin palagi natin ang Panginoon, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya. At iyan ang ating misyon. Patatagin natin ang ating relasyon sa Diyos at patatagin natin ang relasyon ng bawat isa sa Diyos. Amen? Kaya anong una nating misyon? Maging mapagkalingang pastol. Pangalawang misyon? Maging matatag sa pananampalataya. At pangatlong ating misyon, maging kalugod-lugod sa Ama. Pakiulit po. Maging kalugod-lugod sa Ama. Sa ating pong mabuting balita, narinig po natin yung kwento ng pagbibinyag kay Jesus. At merong isang inig na
na nagmula sa langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. At ano ang sabi ng tinig? Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Nung tayo po ay bininyagan, tinaglay din po natin ang pagiging anak ng Diyos. Tayo ay mga inako ng Diyos bilang kanyang mga anak. Amen. Kaya dapat nating isipin na tayo ay anak at minamahal din ng Diyos. Sabihin mo sa iyo katabi, kapatid, kapatid, gising ka na. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at itinuturing niya tayo ng kanyang sariling anak at tayo ay kanyang kinalulugdan. Ngunit mas magiging kalugod-lugod tayo sa Ama kung minamahal din natin siya ng buong puso. Kung minamahal din natin siya ng buong isip. Kung minamahal din natin siya ng buong kaluluwa. Iyan ang ating misyon sa ating buhay, araw-araw, kahit tapos na ang Pasko, mahalin natin ang Diyos. Amen. Upang mas lalo tayong maging kalugod-lugod sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, noong bininyagan si Jesus, nagsimula ang Kanyang misyon. Nung tayo din ay bininyagan, nagsimula din ang ating misyon. Ano ang ating misyon? Una, maging mapagkalingang pastor. Pangalawa, maging matatag sa mananampalataya. At pangatlo, maging kalugod-lugod sa Ama. Mamaya po o bukas, tatanggalin na natin ang mga decorations. Tapos na ang Pasko. Ngunit, nagsisimula pa rin ang ating misyon. Na maging tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi tayo lahat, ipahayag natin ang ating mananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kailangan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, sa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa kamay ng Birhen. Pinagkasakit ito siya Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilis. Nanaok sa kinaroonan ng may mahal. Na may kataparaw ang buhay ng pamilya. Umakyat sa langit. Naluglok sa ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat ang iligang hukom sa mga bubuhay at pumatay na tao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga ng tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig niya kay Jesus, ipinunggil ko Ama na siya'y tunay mong anak na lubos na kinalulugdan. Sinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayon dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawa-gawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ang sakramento ng binyag na may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama,
ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako sa amin, O Diyos, ang mga kapatid namin yumako. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, pagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at Espiritu. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Inabinyahan ang lahat ng mabibigay ng loob o balik na tulong na umilang ng isa siya lima para sa pag-aaral. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahalin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kulihan at karangalan sa ating kapangyarihan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong pinagdiriwang ang paghahayag ng iyong kinalugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama niyo ang Panginoon, At sumayo rin, nasa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. para na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan ang pakikisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan dahil sa Espiritu sa Kanya ay lumukog nawaring kalapating tagapagtaguyod
Tinanghal siyang Mesiyas namin, iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukalan ng kabanalan, kaya sa mga magitan ng Espiritu. Gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagabihan niya iyon, inebot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Consider na po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Myra Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinday na may pag-asang silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang bukas. Kay sana mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. Ni San Jose, ang kanyang kubiyak ng puso. Kay sana mga apostol ni San Andres, naming patron at pintakasi, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming binananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you. Oh,
kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako kapagtapang na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang